Muling sumigla si Baste mula nang dumating si Balbon. Makulit ito at masayahin. Kahit sa panggagamot ay kasama niya ang tuta. Nasa paanan o kaya'y nasa gawing likuran. Tahimik at nagmamasid lang. Tila nakauunawa na hindi siya dapat maabala sa ginagawa. Tahimik pa rin ito hanggang matapos ang gamutan. Di tulad ni Bantay na namalagi lang sa likod bahay, si Balbon ay kasama ni Baste sa loob ng bahay, laging katabi hanggang sa pagtulog. Hindi naman tinutulan ni Minyang ang bagay na yon. Hindi gaya ni Bantay noon na umuumang pa lang sa may pintuan ay binabato na at pinalalabas. Si Balbon ay ipinaghahanda pa ng pagkain. Laking pasasalamat pa nga ni Minyang dahil hindi na nalulungkot ang pamangkin. Hindi na nagigis ng umiiyak. Si Balbon, hindi rin tulad ni Bantay na tinatanaw lang si Baste mula sa malayo. Si Balbon ay laging alerto. Hindi humihiwalay hanggang sa tinutulugan ni Baste. Kapag himbing na ang binata, ay dahan-dahan itong kumakawala sa mga brasong nakayapos. Maingat itong lumilipat sa may paanan ni Baste. Matalas ang pakiramdam nito. Mahinang yabagman ay agad nagigising. Nag-aangatan ang mga balahibo at ang mumunting mga pangil ay inuumang upang ipagtanggol ang binabantayan. Si Arsenio, dahil sa naging karanasan kay Bantay, ay umiiwas na sa bagong alaga ng binata. Duda ito na hindi rin pangkaraniwan ang tuta, na isa ring lobo. Nangingilag ito dahil hindi tulad ni Bantay na oo nga at kumakahol, ay maamo naman at ordinaryong aso kung kumilos. Si Balbon, tahimik at pailalim kung tumingin. Maganda man ang itsura ng tuta, ay duda pa rin si Arsenio sa itinatagong bangis. Lalo pa nga, at sa tuwing mahuhuli nitong nakatingin si Balbon, malilisik ang mga mata at tila ngumingisi. Mas matindi ang rabis ng tuta. Kay lobo pa, imported o asong gala. Mas matindi ang kamandag nila. Pasyal-pasyal muna, Arsenio. Payo nito sa sarili. Upang makaiwas ay lumalagi na lang si Arsenio sa paanan ng masapa at ang negosyo ang pinagkaabalahan. Uminit ang ulo nito nang tumumal na ang paninda. Madalang na ang bumibili ng langis at kandila. Di man lang nangalahati sa dating benta. Ano kaya ang magandang gimmick para kumita uli ng malaki? Bahagya itong nagulat nang may magsalita. Nakalapit ang isang lalaki nang hindi namalayan. Pare, kandila at langis lang ba ang nabibili rito? Malala na kasi ang nanay ko eh. Natatakot naman kami ng mga kapatid ko na baka hindi niya kayanin ang mahabang biyahe. Ang balita namin, pinaiinom lang ng tubig ang may sakit tapos gumagaling na. Pamangkin mo raw ang dakilang manggagamot? Tumango agad si Arsenio. Pera ang katumbas ng lalaking kausap. Muling nagsalita ang lalaki. Baka pwedeng makabili ng tubig. Sige na pare. Kahit presyohan mo ng mataas, bibili pa rin kami. Gusto ko sana bago ako bumalik sa pagtatrabaho sa ibang bansa
Magaling na si nanay. Hindi ka magiging agrabyado, pare. Ako na ang bahala sa'yo. Haha. Langis at kandila lang nandito sa ibaba, pare. Lumungkot ang mukha ng lalaki. Ganun ba? Wala na palang ibang paraan kundi dalhin dito si nanay. Wika nito. Sige, pagdating nyo, hanapin mo lang ako, pare. Ako nang bahala para maunang nanay mo sa pila. Pangako ni Arsenio. Matagal nang nakalayo ang nakausap ay tinatanaw pa rin nito. Isang kumikinang na ideya ang naibigay ng lalaki sa maitim nitong utak. Tsaka nadudumugin na naman ako ng mga tao. Kahit presyohan ko pa ng malaki ang tubig ni Baste, siguradong mabibili pa rin. Bago makabili ng tubig, kailangan munang bumili ng kandila at langis. Itaas ko man ang presyo, siguradong mauubos pa rin. Mas marami akong kikitain. Nakangising sabi ni Arsenio sa sarili. Ngunit bigla ring natigilan ng may maisip. Takina, pero paano? Hindi naman pwedeng basta tubig lang. Kailangan totoong tubig ni Baste ang ibenta ko. Tiyak na hindi papayag ang sinto-sintong yung kung ibebenta ko ang tubig niya. Wala sanang problema kung si Minyang lang ang kakausapin. Kayang-kaya kong utuin ang babaeng yan. Pero kay Sinto, malamang hindi umubra. Baka magalit na sa akin ang tuluyan ng abnormal na yon. At kung anong mahika ang gawin sa akin. Baka paggising ko, iisa na lang ang mata ko. Baka wala na lawit ko. Kailangang makaisip ako kung paano. Hanggang sa makauwi, ay laman ng utak ni Arsenio ang maitim na balak. Nakahiga na ito sa tabi ni Minyang at kanina pa nakapikit, ngunit gising na gising. Tumayo ito sa harapan ng bintanang binuksan at nagsindi ng sigarilyo. Nakaubos na ito ng 2 stick nang may maisip. Tama. Kapag naubos ang laman ng banga, siguradong pupunta si Baste sa sapa. Susundan ko siya para malaman ko ang daan patungo sa bukal. Susundan ko siya para malaman ko ang daan patungo sa bukal na pinagkukunan niya ng tubig. Dram-dram man ang salukin ko doon, hindi naman mapapansin. Makakapagbenta na ako ng tubig. Taina, Arsenio! Ang talino mo talaga! Puri nito sa sarili. Nakangiti pa rin ito nang muling mahiga. Pinag-iisipan na kung magkano ibebenta ang tubig at kung magkano ang kikitain. Inip na si Arsenyong maubos ang laman ng banga, ngunit hindi nagpapahalata. Pinaghuhusay nito ang pagbabait-baitan sa harapan ni Minyang, lalo na sa harapan ni Baste. Hanggang sa dumating na ang sandaling pinaka-aabangan nito. Nagkukunwari itong abala sa pagwawalis sa may likod bahay. Nang marinig na pupunta na si Baste sa sapa. Nanginginig ang kalamnan nito sa pananabik. Kung magagawa lang, ay hihilahin nito ang oras upang mapadali. Mabilis nitong binitiwan ng walis nang makitang naglalakad na si Baste patungo sa kakahuyan. Nagmamadali nitong nilapitan si Minyang. Hinalikan at saka nagsabing pupunta na sa labasan upang isaayos ang pila ng mga darating. Abala si Minyang sa pagluluto ng langis kaya hindi na ito napansin. Ingat si Arsenio. Hindi inaalisan ng tingin ang binatang sinusundan.
Ina, napakalayo pala ng demonyong bukal na kinukuhanan nitong sinto na to. Hindi pa ako makalapit dahil sa buwisit na tutang kasama niya. Lakas ng pakiramdam. Buti na lang sa tuwing humihinto at lumilingon, tinatawag ni Baste. Praktisado naman ako sa pagbaba at pagpanik sa paanan ng masapa, pero parang kulang pa rin ako sa ensayo. Hapong-hapo na ako, pero si Baste, parang hindi man lang pinapawisan. Nagagawa pang makipagharutan sa tuta niya. Reklamo nito. Tumatagaktak ang pawis sa kabila ng malakas na hampas ng hangin. Ang magkabila nitong palad ay nakatukod na sa mga tuhod. Tiis lang, Arsenio. Malaking kayamanan ang kapalit ang paghihirap mo ngayon. Kapag natagpuan mo ang bukal, para ka na lang namumulot ng pera. Makakapanggamot ka pa. Kahit patay, magagawa mong buhayin. Siguradong magkakamal ka ng napakaraming salapi. Dahil sa naisip, ay tila lumakas ang mga binti nito at mga paa. Nagmamadaling sinundan ang binatang papalayo na. Napabuga ito ng hangin nang huminto na si Baste. Muling umahon ang pananabik. Patago nitong minanmanan si Baste. Nang masigurong hindi mapapansin, naglakad na ito palapit. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi nakapagsalita at halos mabilaukan ng sariling laway. Kitang-kita nito ang napakaraming perlas at mga diamanteng nagkikislapan sa ilalim ng gasakong na tubig na nilalakaran ni Baste. Kumikinang din ang malalaki at malalapad na batong may iba't ibang kulay at hugis. Ginto ang naglalakihang mga bato. Halos lumuwa ang mga mata nito sa labis na kasakiman. Takam na takam sa kayamanang natatanaw. Napakunot ang noon nito at saka mahinang natawa nang makitang nagsasalita si Baste na tila may kinakausap. Sinto-sinto ka talaga, Baste. Kahit yata mga dahon kinakausap mo. Kung matino ka, hindi mo palalampasin ang napakaraming kayamanang tinutuntungan lang ng iyong mga paa. Imbis na tubig na ginagamit mo sa panggagamot na wala ka namang napapala, kundi pasasalamat ang mga taong yun. Yang mga diamanteng yan ang dapat mong ilagay sa dala mong banga. Abnormal ka talaga. Nakita nito nang isalok ni Baste ang banga sa pinakamaliit na batis. Napatango ito. Alam na kung saan makakakuha ng mahiwagang tubig. Si Minyang lang maaari kong isama sa lugar na to. Siguradong hindi ako tatraydorin ng babaeng yun. Kung iba ang isasama ko, baka humati pa. Kay Minyang, masosolo ko ang lahat. Anas nito. At saka muling hinagod ng tingin ang kumikinang na paligid. Babalikan ko kayong lahat. Hintayin niyo ko. Babalikan ko kayo. Maingat na itong tumalilis. Iniwan na si Baste at umuna sa pagbaba. Malawak ang ngiting nasasalitan ng malutong na halakhak. Palundag-lundag pa itong naglalakad pa uwi. Lahat ng alam nitong paglalambing na magpapakilig kay Minyang ay ginawa nito habang naghihintay ng magandang tiyempo. Nang matansyang makukumbinsi na si Minyang, ay saka kinausap. Sinabi ang natuklasang kayamanan at ang planong gawin
para sa pamilyang gustong buuin. Pero, paano si Basti kung aalis tayo dito? Sino ang makakasama niya? Ako lang ang pamilya niya. Tanong ni Minyang na kasing kahulugan ng pagsang-ayon. Nangiti si Arsenio. Lalong ginanahang bilugin ang ulo ni Minyang. Nandito naman sina Marina at Alfonso. Hindi nila pababayaan si Basti. Saka, pansamantala lang namang mahihiwalay sa atin ang pamangkin natin. Kapag nakahanap na tayo ng maayos na matitiran at magandang lugar sa Maynila, edi sunduin na natin siya agad. Mabubuo na rin tayo. Sa kasal natin, iimbitahan natin ang buong taga-Masapa. Pang-uuto pa rin ito. Nagluha ang mga mata ni Minyang sa sobrang tuwa. Paniwalang paniwala sa napakatamis na kasinungalingan. Binulag ito ng maling akala. Hindi na pinatagal ni Arsenio ang gustong gawin. Nag-aalala itong baka may iba pang makatuklas sa sapa na baka maunahan pa sa kayamanang itinuturing na nitong pag-aari. Ako ang unang nakakita at nakarating dun. Akin ang lahat ng yun. Akin! Bulong nito. Nagtatagis pa ang mga bagang na animo may kaaway. Kinabukasan, madilim pa ay tumalilis na sina Minyang at Arsenio patungo sa kakahuyan. Tila mga magnanakaw na ingat na may makapansin sa ginawang paglabas. May bitbit na balde si Minyang na paglalagyan ng tubig at si Arsenio naman ay may malaking bag na nakasukbit sa balikat. Bag na paglalagyan ng mga diamante at hiyas. Hindi pa man nakukuha ang kayamanan, ay nangangarap na ito. Hindi nabubura ang ngiti sa mukha. Ngunit, malayo na ang nalalakad ng mga ito, ay hindi pa rin marating ang sapa. Hindi ako maaaring magkamali. Dito ang daan papuntang sapa. Dito kami dumaan ni Basti kahapon. Dito rin ako dumaan pa uwi. Pero, bakit kanina pa kami naglalakad eh? Wala pa rin ang sapa. Sigurado ako dito yun. Nilagyan ko pa nga ng mga tali ang mga sanga ng puno dito para may palatandaan ako nang hindi ako maligaw. Nasundan naman namin ang mga tali. Hindi naman nawala. Heto pa rin, nandito pa rin lahat. Pero nasaan ang sapa? Bakit wala dito? Sigurado akong dito ko yun nakita. Bulong nito sa sarili. Napipikon na sa nararamdamang kabiguan. Malayo pa ba ang sapa, Arsenio? Pagod na ako. Magpahinga muna tayo kahit sandali lang. Hindi na ako makahinga sa hirap. Daing ni Minyang. Pumiksi si Arsenio. Lalong nainis. Teka lang. Paano kung nadaanan na natin ang sapa, hindi lang natin napansin? Ay na, alam mo naman, ikaw lang napapagod. Paangil nitong sabi. Napabuntong hininga na lang si Minyang. Naglakad-lakad pa ang dalawa sa pagbabaka sakaling matagpuan ang hinahanap. Subalit nakasilip na ang araw sa mga ulap, ay hindi pa rin makita ang sapa. Umuwi na tayo, Arsenio. Maliwanag na. Baka may makakita sa atin at magtanong kung bakit tayo naririto. Baka hanapin ako ni Basti at magtaka kung bakit wala ako. Saka na lang tayo bumalik dito. Isipin mo na munang mabuti kung saan mo nga nasundan si Basti.
Muling nagtagis ang mga bagang ni Arsenio. Pikon na pikon kay Ninyang at sa sarili. Wala itong pakialam kay Baste kung magtaka man o maghanap. Ang inaalala nito ay ang unang sinabi ni Ninyang na baka may makakita sa kanila. Baka may mag-isip na may kayamanang hinahanap. Halika na, umuwi na tayo. Pagod ka na. Baka kung mapaano ka pa. Sa ibang araw na lang tayo bumalik. Walang dapat makakita sa atin dito. Baka maunahan pa tayo sa pagkuha ng mga diamante natin. Punasan mo na yung pawis mo, oh. Malambing na nitong sabi. Sabay akbay kay Ninyang. Tila ulap ang nilalakaran ni Ninyang sa ginagawang pag-alalay ni Arsenio. Ang nararamdamang pagod ay biglang naglaho. Ikinawit pa nito ang braso sa bewang ni Arsenio na kung tinignan lang ay nakita sanang nakasimangot at diring-diri sa maasim na hanging naaamoy. Tiis-tiis lang, Arsenio. Ang babaeng ito lang ang pwede mong pagtiwalaan sa kayamanang nasa sapa. Sa naisip ay muling nagpuyos ang kalooban nito habang naglalakad pauwi. Iniisip mabuti kung ano ang nangyari at hindi narating ang sapang kahapon lang ay hinagod pa ng tingin. Eksaktong nakauwi na ang dalawa. Nang magising si Baste, matapos batiin ng dalawa, ay kinuha na ng binata ang walis tingting at sinimula ng pagwawalis sa likod bahay. Inuna ang ilalim ng punong kay Mitong, himlaya ni Bantay. Magandang umaga, Bantay. Lilinisin ko uli ang puntod mo, ha? Katulong ko si Balbon. Balbon, batiin mo ang kuya Bantay mo. Kumahol naman si Balbon. Si Arsenio, na nakatayo sa tapat ng pintuan at umiinom ng kape, ay titig na titig kay Baste. Bakit kaya hindi ko na uli nakita ang sapa? May kinalaman kaya ang sinto-sintong to sa nangyari? Dahil malalim ang iniisip, hindi nito namalayan ang paglapit ni Ninyang. Huwag kang masyadong malungkot. Wala namang ibang nakakaalam ng sapa kundi kayo ni Baste. Malay mo, pagbalik natin doon, makita na natin ang sinasabi mo. Sumimangot si Arsenio. Kulang na lang ay sikuhin si Ninyang dahil sa nakapulupot sa bewang. Tanga! Huwag mo akong inuutot, hindi tatalab sa akin yan. Sigaw ng utak nito. Istorbo lang ang babae. Ngunit hindi pwedeng paalisin. Kailangan pa nito ang tulong ni Ninyang. Baka kasi naligaw lang tayo kanina. Nang sundan mo si Baste, napuntahan mo ang sapa, di ba? Pero nung tayo lang ang bumalik, naligaw tayo. Magkakamukha kasi ang mga puno at halaman sa kakahuyan. Kaya baka ang akala mong Dani, hindi naman pala. Hindi kagaya ni Baste. Kabisado niya ang pasikot-sikot doon. Naiunat ni Arsenio ang katawan. Ang mainit na kaping pumaso sa dila ay hindi na alintana. Isang napakagandang ideya ang naibigay ni Ninyang nang hindi sinasadya. Tama. Nang sundan ko si Baste, natagpuan ko ang sapa ng mga ginto at diamante. Pero nang ako na lang at si Ninyang nagpunta, hindi namin yun nakita. Hindi namin narating. Malinaw pa sa sikat ng araw ang sagot. Si Baste! Siya ang susi para matagpuan ko uli ang sapa. Kung wala siya, hindi yun magpapakita. Bulong nito sa sarili. Lumiwanag ang madilim na anyo. Muling nanungaw
ang tusong ngiti, habang pinagmamasdan ang walang kamalay-malay na si Baste. Muli po nating isasara ang tabing upang mapaghandaan ang susunod na kabanata at nalalapit na pagwawakas. Pero bago po ako tuluyang magpaalam, shout out po muna kay Ma'am Eriza Miguel, kay Ma'am Aiza Del Ocampo from Riyadh, kay Miss Selina Salvador from Hong Kong, kay Miss Elaine Chua, kay Miss Lady Michelle, kay Miss Ninfa Rosado, kay Miss Annalyn Evonia, kay Miss Marnie Esperas, kay Miss Maricel Matienzo, kay Miss Rosalie Yoshikawa, kay Miss Via Marsan, kay Miss Savannah Marsan from Korea, kay Miss Rowella Calotes Tesio from Kuwait, kay Miss Eva Macabio, kay Miss Rich Jen Gopalan, kay Sir XY Rose Heart Brando, kay Lindy Iserin, at sa anak niyang si Heart Rihanna, kay Miss Ralph Jaren Beled Channel, kay Bunso Rhea May, kay Miss Remy of Remy's Kapampangan Recipes, kay Mami Shark, kay Miss Myra Homeres, kay Miss Emma Lalaan. Shout out kay Bebe Loves Flor Sansales, Baby ko Marjon Maijin, sa aking palangga Sofia Aiza Perez Grace, Naki Giselle Antivo, kay kapatid Idol Tik Tilaok Stories, kina Tatay Ruming at Nanay Miring from Dulalia, kay Nanay Lydia, kay Lola Becky at kay Miss Aise from Doha, Qatar. Mulit-muli po akong nagpapasalamat sa mga nag-share ng blessing sa amin ni Baste. Ninang The GT Lim Channel, aside from being a songwriter, isa rin siyang chef at marami pong mapapanood na masasarap na recipes sa channel niya. Thank you po, Ninang DJ Fam. Isa rin po siyang educator, beauty tips, product review, reaction video at spoken poetry naman po ang mapapanood sa kanya. Thank you po, Ninang Jeneline Mason. Magagandang lugar sa Hong Kong, mga pagkain at marami pang iba ang mapapanood sa channel niya. Thank you po, Ninang Jilan Shin. Active naman po siya sa mga charity works, collector ng One Piece characters, plus igagala niya kayo sa magagandang lugar sa bansang Japan. Special thanks to Miss Darcy Doday and to our Indian Malayali family and PSCG family, YT friends, and to all supportive teams. At syempre po, sa inyo pong lahat na nakikinig sa mga sandaling ito, sa ibinibigay niyong suporta, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, ay pansamantalang magpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!